ay uuwi sa iyo, Ama. Sa tamang panahon, sa tamang araw. Maraming salamat, Ama, sa mga music team namin na iginagay mo, na patuloy mo binibigyan ng wisdom upang lalo silang mag-improve. Maraming salamat, Ama, sa mga kaganapan sa Reigning in Life Church. Yun lamang ay lahat ng aming inaalay sa iyo, Ama. Sa buhay namin, wala kami ibang sasambahin, wala kaming dadakalain, kundi ikaw lamang, Ama. In Jesus Christ's name, lahat ay magsabi na, Amen. Hello, mic test. Magandang umaga po sa lahat. Isang malakas na palakpak kay Jesus. Hallelujah. God is good. Maganda ng araw na ito. Walang ulan. Hello, mic test. Okay. God is good. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Walang ulan, walang pagsubok. Dumaan na ang mga ilang bagyo at mga malalakas na ulan. Pero ang mga anak ng Diyos ay patuloy na dumadanas ng pag-iingat, kapayapaan. Amen? Ang Panginoon nakatira na sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating spirit. Tandaan na po natin yan. Kaya kapag naintindihan natin na ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi na tayo. Ang identity natin, hindi na si Pastor Mar, hindi na si Ma'am Ben. Ang identity ni Ma'am Ben ay si Jesus na mismo. At ang Diyos na yan mismo ay siyang nakatingin sa ating spirit. Ang Holy Spirit na nananahan sa ating spirit, yan na ang nakikita ng Diyos sa atin. Kaya hindi na nakikita ng Diyos yung ating mga works o yung ating mga failure, yung ating mga pagkakamali. Ang nakikita ng Diyos sa atin, yung kanyang anak, yung kanyang banal na dugo, na tayo nilinis na ng kanyang banal na dugo. Palakpakan natin si Jesus. Amen? In the eyes of God, we are prosperous. Amen? We are not in poverty. Sabi ng isang pastor, prosperity is not the gospel. Tama. Prosperity is not the gospel because Jesus is the gospel. But when we believe Jesus as the gospel, the good news, it brings us prosperity, forgiveness, healings. Amen? Hindi pwedeng mag-glorify ang mga bagay, material, above kay Jesus. Amen? Jesus is above all. Jesus is above all names. Lahat ng pangalan ay siyang pinakamataas. Sa silong ng langit, Acts 4:12, there is no other name in heaven and in earth that is being given to man, that man can be saved. Only the name of Jesus. Pinakamataas na pangalan. Amen? Kaya anything, any material thing na hihigitan si Jesus, lahat yan ay babagsak, luluhod sa pangalan ni Jesus. Every name, every tongue, Jesus will confess that Jesus is Lord. Amen? Every name, every tongue that confess that Jesus is powerful, almighty. At ang lahat na naghari-harian, higit sa ating Panginoon, lahat ng korupsyon, lahat ng mga negative na nakapaligid sa ating kapaligiran,
Sabi ng Panginoon, He that overcomes Jesus shall overcome the world. Amen? Jesus overcome the world. When we believe Jesus, that He overcomes the world, we overcomes the world also. Amen? Tinalo na natin si Satanas. At wala nang buwang si Satanas. Pastor, bakit minsan may naramdaman pa akong kawalan ng pera? Minsan nakaramdam pa ako ng sakit karamdaman. May high blood ako, may diabetes ako. Masakit lagi ang ulo ko. Na sinasabi ng Bible na ako'y magaling na. Alam niyo po, lahat yan ay by faith. Ang kaligtasan natin by faith. Ang kasaganaan natin by faith. Ang kagalingan natin by faith. Isang example, isang kumpanya, pinapanalangin mo. Pinapanalangin mo, Lord, ang kumpanyang ito, ang korporasyon na ito, o ang simbahan na ito, Lord, pagpalain mo, pasaganahin mo, Panginoon. Maraming salamat, pinasagana mo, pinagaling mo na ang korporasyon na ito sa anumang uri ng mga pagsubok. In Jesus' name, anong ginawa ng Panginoon? Dininig ba ang panalangin mo? Yes. Pero yung mga pagsubok nandoon pa. Amen? As long na hindi ka nagre-reklamo ng mga negative doon sa iyong korporasyon, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at nanatili kang, the Lord will provide. Thank you, Lord, for the miracles. Makikita mo ang napakagandang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang mundo, kapag ang mundo ay pinapanalangin mo, hindi sila naniniwala. Amen? Kaya mga managers, mga heads ng mga korporasyon, kahit sa mga mall, doon sa Robinson Mall. Anong lugar yun, Mabing? Robinson Magnolia. Sabi ng mga nagtitinda roon, wala akong kuta, hindi ako nakaabot sa kuta. Kung alam, ito gawin natin, ito gawin natin. Nag-aalala sila. Pero tayo, naniniwala sa Panginoon, may kuta o wala, may pagpapala o wala, lagi nating sinasabi, ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen? Sa lahat ng mga viewers, we welcome you sa programang ito at nais ko rin pong magbigay ng isang napakagandang illustration na kung kayo ay pinapanalangin, na mayroon kayong sakit karamdaman at may naramdaman kayo, halimbawa diabetes o kaya cancer, in the mighty name of Jesus, I pray, cancer get out. Umalis ka sa katawan ng aking kapatid na narito, nanonood sa programa ito. In the name of Jesus, pag naniniwala ka, naroon pa yung sakit naramdaman mo, pero hintayin mo. Amen. Huwag kang matinag ng cancer mo ay hindi nawala. Mayroon kang symptoms of cancer, pero pag pinaniniwalaan mo na ang cancer na ay magaling na yan, 1 month, 2 months, 3 months, ang cancer na yan ay natutunaw. Amen. Amen? Kasi pinaniniwalaan mo, hindi ka natitinag sa iyong cancer na naramdaman at nakikita. Kasi naniniwala ka sa espiritu mo, magaling ka na. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Ganun rin po sa mga pagpapala. Amen, maaari kayo walang trabaho. Kapag kayo ay naniniwala sa Diyos, na mayroon ang Diyos ang nagbibigay ng trabaho sa inyo at wala pa kayo nakikitang trabaho, wala pa kayo pinapasukan na trabaho, hintayin mo, salamat Panginoon sa trabaho ang binibigay mo sa akin. At the more na pinaniwalaan mo na ang Diyos ay nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng kasaganaan, nagbibigay ng kaunlaran sa ating mga buhay, makikita natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Kaya sabi ng Panginoon, be patient. Huwag matinag. Amen? Huwag sumurrender. Amen? Ang buhay, ito'y buhay na higit pa sa mapagtagumpay dahil kay Jesus. Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa napagandang umaga na ito na binigay mo sa amin. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng ganitong lugar na kung saan malaya namin maipahayag ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong banal na dugo, ang iyong pangalan, ang iyong kapangyarihan, ang mga himala. Maraming salamat dahil may mga tao nanonood at nakikinig, naghihintay ng makarinig na iyong salita dahil ang salita mo ay pagkain ng aming espiritu at kaluluwa. Kaya purihin ka, Panginoon. Holy Spirit, ikaw ang aming guro, ikaw ang aming comforter, ikaw ang wisdom giver. Sa oras nito, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami manna from heaven, bigyan mo kami ng spiritual food that comes from you alone. In the name of Jesus, and I declare that Satan and all his cohorts
has nothing to do in the preaching of your word. For your word is quick and powerful. It will quicken into the spirit of all human being that understands your word. Kaya maraming salamat, Panginoon. Patuloy kong dinideklara. Kami naniniwala sa supernatural miracles of God. Kami naniniwala na walang araw ng himala dahil ikaw ang Diyos ng himala. Padaluin mo ang mga himala. Padaluin mo ang mga kagalingan sa kanilang mga katawan, Panginoon, na mayroong sakit, karamdaman. Ikaw ang Diyos na tunay na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kasaganaan, Panginoon. Kaya napakabuti mo, Panginoon. Lahat ng mga winawasak ng kaaway sa oras ito, ayusin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na the only thing that need to do is to believe Jesus, the finished works of Jesus, is to believe the word of the living God. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen, 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 amen. Palakpakan natin sa Jesus. Okay, magandang umaga po. At napakaganda po ng topic natin. Napakaganda po ng ating pag-aralan. It's about the kingdom of God. Amen? Sa langit, ang tawag doon sa kingdom of God, kingdom of heaven. But when the kingdom of heaven brought down here on earth, ang tawag yan, kingdom of God. Amen? Amen. Sabihin mo, kingdom of God. Kingdom of God. I believe in the kingdom of God. I am inside the kingdom of God. Jesus is the King of the kingdom. Amen? Jesus is the King of the kingdom. Okay, the kingdom of God. Wala siguro battery. Walang battery, no? Okay. Okay. Sabi dyan sa John 3:3. Tingnan niyo po yun, John 3:3. Jesus answered and said to him. Sa John 3:3, it's about Nicodemus. Sabi niya, Jesus answered to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang karya ng Diyos kung hindi siya maipanganak na muli. Amen? Ang kapanganakan muli, it's believing the Lord Jesus death. Amen? When we believe that Jesus is our Lord, our spirit become dead when Satan committed sins against God, Adam and Eve. Ang karamdaman natin ng kasalanan galing doon sa kasalanan na ginawa ni Adam and Eve. Hindi tayo naging makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan. Yung kasalanan na ating nagagawa ay nagagawa natin, natutunan natin na dumadaloy from Adam hanggang sa atin yung dugo ng kasalanan, yung dumi ng kasalanan, yung sa ating DNA, naroon yung kasalanan. Amen? Kaya, nung namatay si Jesus Christ at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, yung kasalanan na yan na nanggaling kay Adan, na dahilan kung bakit namatay yung ating spirit, nabuhay na muli yung spirit natin. Amen? Yun yung born again. Ang isang tao, physically, isang beses lang siya maipanganak. Amen? Pero spiritually, kailangan niyang maipanganak. Dahil hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Hindi siya makapasok sa langit. Hindi niya makita ang kingdom of God kapag hindi siya maipanganak na muli. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ulitin ko, the kingdom being born again. Being a born again is not a religion. It is a transformation. Amen? If that 2 Corinthians 5:17, that if anyone is in Christ, kung sino man ang nakay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Amen. Amen? New creature. I am a new creature because my spirit na siyang namatay ay nabuhay na muli. At yung espiritu na yan, yun ay makakaranas ng eternal life sa langit. Yung katawan natin, alikabok ito.
alabok. At sabi ng Genesis, unto dust, you are dust, and unto dust you shall return. Babalik ka sa alabok. Pero yung spirit na nanggagaling sa Diyos, yun po yung pupunta doon sa kanyang paraiso, sa kaharian ng Diyos. Mababasa natin sa Revelation 22, 21, 22, 23 about heaven. Amen? Kaya, tuloy natin. Ito ang dahilan kung bakit may church. Pinapangaral natin how to be born again. How can you enter into the kingdom of God in heaven or here on earth? Paano? Ito pinapakita ng mga churches all over the world na pinapangaral si Jesus. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. Amen? Kapag tayo naniniwala kay Jesus, na born again ang ating spirit, and we will have eternal life, and that eternal life will remain in us forever. Hindi yan nawawala. Hindi yan nabubura. Yung pagiging eternity mo, pagiging having eternity in you, hindi yan nawawala sa iyong mga gawa. Dahil yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay higit sa kasalanan na ginawa kay Adan. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Glory to God. At tingnan po natin. Kingdom of God in Christianity, the spiritual realm over which God reigned as King, or the fulfillment on earth of God's will. Napakaganda po. Sabi niya, the kingdom of God here on earth is in Christianity. Tayo mga Christian, naniniwala kay Jesus. Naroon tayo sa kingdom of God. The spiritual realm. Ito ay spiritual realm na mga dapat nating maunawaan, over which God reigns. Na magre-reign si Jesus, si God, doon sa ating spirit as King. Kaya sabi niya, Jesus is my Lord and King. He is the King of my life. He is the God of my life. The fulfillment on earth of God's will. Glory to God. Hallelujah. Tingnan po natin. John 3. Yan. Kanina, binasa natin. Ulitin. A parable, the parable of a mustard seed. Bakit may mustard seed? Tingnan po natin. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed. A mustard seed ay isang napakaliit na buto. Na kapag tinatanim mo sa lupa, ito'y nabubuhay at siyang nagiging malaking puno. Yun ang mustard seed. The kingdom of heaven. Inahalimbawa ni Matthew, ang mustard seed. The kingdom of heaven is like a mustard seed. Ang kaharian ng Diyos sa langit ay katulad ng isang napakaliit ng buto ng mustasa. Amen? Which a man took and sowed in his field. Kinuha ng isang magsasaka at kanyang itinatanim sa kanyang farm, sa kanyang lupain. Tingnan po natin, ha? Which indeed is the least of all the seeds. Ibig sabihin, pinakamaliit, pinakawalang halaga sa lahat ng buto. But when it is grown, nung ito'y lumaki, it is greater than the birds and become a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Na ang buto na ito, na nagulat sila na ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng herbs. At ito'y naging puno. At naging puno upang ang mga ibon ay naroon, namumuha ng uod, namumuha ng pagkain, at sila'y gumagawa ng kanilang tahanan doon sa seed na yan na nagiging puno. Amen? At sinasabi natin, sabi ng Panginoon sa kanyang mga pangangaral sa Matthew chapter 6, tingnan niyo ang mga ibon. Hindi sila naghahanap buhay. Kumakanta, kumakain, hindi sila nag-aalala. Di ba kayo ay higit pa sa mga ibon?
Inahalimbawa ni Jesus ang mga ibon. At isa rin ito sa kanyang halimbawa that the birds of the air come and nest in these branches. Kahit ang mga ibon na yan, mayroong kaparaanan ng Diyos kung paano sila mabuhay. Sa madaling salita, tayo mga nananampalataya, may kaparaanan ng Diyos kung paano tayo umunlad, kung paano tayo sumasagana sa ating mga buhay. Amen. Kaparaanan ng Diyos, kaalaman ng Diyos na ibinigay sa atin. Dahil sabi ng Deuteronomy 8:18, for it is He, God, will give you the ability. Ability is knowledge. Ability to get rich. Amen? Yung paggagawa ng sapatos, abilidad yan. Amen? Ang pagiging pastor, that is the ability that comes from God, that you become a pastor to preach the kingdom of God. Amen? It is a gift. Amen? Ang pagluluto ng masarap, ang pagkaroon ng kantin at masarap na pagkain, it is also a gift. Ang pagbabantay ng resort, doon sa iyong resort, yan ay talento. Linisin mo yung resort, linisin mo. Dahil kapag yan ay marumi, walang maliligo dyan dahil marumi. Ikaw naroon, ikaw ngayon ang tagalinis. Amen? Ang mga magsasaka, ganun din. Ang mga magsasaka, amen, tinatanggal ang mga damo na nakaharang doon sa kanyang lupain. Inaalis, kumukuha ng hukay ng putik, nilagay ang buto. Ilagay yung mga mais, ilagay yung mga buto ng palay. Maya-maya, uuwi siya. Kinabukasan, lalakad-lakad sa road. Nataniman ko ng aking farm na maraming mga seeds. After 1 month, nakita niya, tingnan mo, napakasaya ng aking pakiramdam na ang mga binhi na aking tinatanim ay unti-unti lumalaki. After 3 months, nakikita niya na mamulak-blak ang kanyang mga palay. After 6 months, nakikita niya, aanihin na ang aking pananim. That is the principles of God. Amen? Hallelujah. Tuloy natin. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as the mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ginamit ni Matthew ang seed, ang mustard seed, puro para ikumpara sa pananampalataya. Okay? Nakuha niyo po? Na sa mundong ito, nabubuhay tayo sa pananampalataya. It is impossible to please. It is impossible to experience God without faith. Kaya faith are so important. Is so important in our lives. Kaya when we accept Jesus, we have faith. Amen? Sabi mo, I have faith. I have faith. I have faith. I have faith. Amen? Amen? Under the old covenant, may levels of faith. You of little faith. Wala akong nakikitang kasing laki ng iyong pananampalataya dito sa lugar ng Israel. Sabi niya sa centurion at saka sa woman na nagbibleed. Mayroong sukatan ng pananampalataya under the new. Amen? Pero pagdating ng finished works ni Jesus, yung pinanampalatayanan natin, nakatira na sa spirit natin. Kaya kung ano yung sinasabi natin, paniwalaan natin, ito yung mangyayari sa atin. Amen. Kasi there is power of words. Ang iyong salita ay makapangyarihan. Like a king, when a king decree, it will happen. Amen? Amen? Kapag si tatay sa bahay nagdideklara, walang makakabalik. Amen? Kahit pag si nanay nagdideklara, kita manalangin tayo. Ano kaya manalangin tayo? Walang anak na matigas ang ulo na hindi susunod. Kasi si nanay yun si tatay yun Pero naroon yung respect ng mga anak. Ganon din ang Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move. Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ulitin ko, yung faith na yan is Jesus. Kaya when Jesus is in us, yung faith na yan, hindi na faith natin, kundi pananampalataya na ni Jesus. Ang pananampalataya hindi na nanggagaling sa atin, kundi faith of Jesus. Amen. Sinasalita lang natin, hindi na nanggagaling sa atin na, mataas ang faith ko, malaki ang faith ko, kaya nagkaroon ako ng ganito, dahil mataas ang faith ko. Hindi natin na ginoglory yung faith na yan, dahil faith of Jesus yan. Amen? Nung old covenant outside, ang pananampalataya naroon sa labas. But in the new covenant, that faith is inside.
Amen? Kaya wala na talaga tayo dapat ikabalaka sa Bisaya. We have nothing to worry here on earth. Only believe. Kapag may problema, Lord, salitain mo lang. Salamat po, Panginoon. You will provide. Amen? Lord, mayroon akong naramdaman, high blood. Thank you, Lord, I am healed. I am healed from my high blood. Amen? But be careful. Kung tayo na yan, naroon na sa atin ang belief na yan, mayroon ding kaaway na nandyan din. Nagbabantay yan ng mga salita ng negative. Amen? Pag sinabi ng bulsa mo, wala kang pera, nagsasalita yung wallet mo. Minsan, pag linggo nagsasalita yan, huwag ka nang sumamba, umuulan. Nagsasalita yan, kapaligiran, negative. Lahat ng mga negative na sinasabi ng kaisipan mo, hindi ikaw yun. Amen? Lagi nating sabihin, God is good. God will provide. Kapag sinasabing walang pera, makikita mo, walang dumating. Tayo mo, darating yan. Kasi sinasabi mo. Amen? Ngayon napakabilis na lang. Hindi mo lang kukwestiyonin na, ano kayong dahilan? Ba't hindi ba dumarating yung aking hinihintay? Before. Pero ngayon, nariyan na. Salamat, Panginoon. Hindi mo pa nakawakan, pasalamatan mo na. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Ulitin ko, that faith is in us. Living in us. Jesus is that faith. The faith of Jesus. Tandaan po natin yan. Tuloy natin. Hallelujah. Nagsabi ng pangalawa, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Bigyan ko pong din yan. Kung ano po yung seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Hindi ba nandulo na tayo sa loob ng kingdom of God? Tama? Dahil mananampalataya tayo. Kaya sa mga hindi pa nananampalataya, kailangan manampalataya upang ikaw ay mas mapapasaloob ka ng kaharian ng Diyos. Kaya ito yung sinishare namin. Madali lang, manampalataya ka kay Jesus, makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Okay. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito naman ay patungkol sa mga material na bagay. All things. Amen? Yung kakailanganin natin, yung bigas natin, yung isda natin, yung manok natin, yung baka natin, yung gulay natin. Amen? Yung pera natin, yung wallet natin. Ang daming bagay. Diba? Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Kung ako ay naroon na sa kaharian ng Diyos, isisik ko pa rin ba ang kaharian ng Diyos? Sino magsabi ng yes? Brother. If you are inside the kingdom of God, are you going to seek ye first the kingdom when you are already inside the kingdom? Sagot lang. Yes. Seek mo pa rin, Pastor. Sagot mo lang. Yes? No? Yes or no? No? Ikaw, Maribig. When you are inside, you are already inside the kingdom. Isisik mo pa rin ba yung sinasabi niya rin, seek ye first the kingdom when you are already inside the kingdom? Ang sagot, yes. Amen? Kahit naroon ka na sa loob ng kingdom, hindi ka naman doon mag-relax sila. Isisik mo siya sa pamamagitan ng pagsamba. I worship you, Almighty God. Amen? Pangalawa, reading His Word. Kahit naroon ka na sa kaharian ng Diyos, kailangan mo pa rin basahin ang Kanyang salita. Dahil ang Kanyang salita ay nagbibigay ng buhay. Amen? Nagbibigay ng pag-encouragement sa iyo. Kaya napakahalaga ng Word of God. The Word of God is settled in heaven forever. Amen? The Word of God, Hebrews 4:12, is quick and powerful. Kaya seeking is reading, hearing. Lord, pagsalita ka sa akin, ako'y makikinig. O kaya pakinggan mo yung mga preacher na nangangaral about Jesus. Romans, I think 4:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God.
Amen? Sa pamagitan ng pakikinig, nagkakaroon ka ng pananampalataya, even though you are inside the kingdom. Kasi pwede naroon ka sa loob ng kingdom, bagamat ang hari, the role of the king in the kingdom is to provide your needs. Amen? Pero kailangan pa rin, kung naroon ka sa kaharian ng Diyos, kailangan mo pa rin i-exercise yung tinatawag na belief. Ang believing of God, believing the Word of God, believing of hearing the Word of God, yun po ang tinatawag na obedience of faith. Believing is obedience. Amen? Tandaan niyo po natin naniniwala, sumunod ka ba? Yes. Kasi lagi kang nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi gaano yun, seek ye first the kingdom of God. Wala, okay na lang siya. Pero kung ikaw naman ay ayaw mo magbasa ng Word of God, kung saan ka masaya, hindi naman galit ang Diyos sa'yo. Di ba? Ayaw mo manalangin, hindi naman galit ang Diyos sa'yo. Pero kung paano kung, Lord, tulungan mo ako sa araw na ito. Lord, pakabalutan mo ko na yung banal na dugo. Amen? Kasi yung kingdom of God, naroon tayo sa tinatawag na parang holy of holies. Outside the kingdom, naroon yung death. Narinig natin yung mga balita. Na minsan kapag narinig mo ng mga balita, napakinggan ko yung mga politiko na parang puro na lang korupsyon, minsan gumugulo sa isip mo, kaya minsan huwag na natin pakinggan yung mga balita sa social media, nagbibigay ng stress yan. Pwede na lang natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Nakikinig tayo dahil nagkaroon tayo ng pananampalataya. Wow! Napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa akin sa araw na ito. Lord, pakabalutan mo ako na yung banal na dugo. Dinideklara mo yung banal na dugo. Dinideklara ko ang kasaganaan, your provision, Lord. Salamat sa supply mo, Panginoon. Nang sabi mo sa Philippians 4:19, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Tingnan niyo po, in Christ Jesus. We are in Christ Jesus. Ang in Christ Jesus, para yung tayo yung nasa ark ni Noah. Amen? Umulan, bumagyo, pero hindi sila nagbabasa. Ganon rin tayo, anumang kaguluhan sa mundo. Tribulation, distress. Hindi tayo apektado kasi ang pananampalataya natin intact, malakas. Dahil yung pagtitiwala natin sa Diyos, hindi siya nabaliwala. Hindi tayo nagsasalita. Panginoon ko, hindi naman yata ako, niyayata ako mahal kasi hindi ko naman siya nakita at naranasan. No, amen. Huwag natin sabihin yan. Damain natin ang sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo. Amen. Lalo na kung ikaw may problema. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa akin. Hallelujah. Okay. And His righteousness. Yung mga paggawa ba natin, mga bagay, yun ang dahilan kung bakit tayo naging righteous? No, amen. His righteousness is a gift. Righteous na tayo forever. Amen? Bakit forever? Dahil yung spirit natin, nagkaroon tayo ng gift of righteousness. Amen? Hindi tayo nagiging unrighteous dahil nagkakamali tayo, nakapagsalita tayo na hindi maganda. Amen? Forever we are righteous, established righteousness. And that righteousness is Jesus. Amen? Siya ay naging kasalanan, naging makasalanan upang tayo makasalanan, maging katuwiran ng Diyos, the righteousness of God. Amen? If we believe Jesus, we have the righteousness of God. Amen? Kaya, when you believe that you are righteous by God, yung blessing nandiyan. Hindi nawawala. Yung sakit karamdaman, nawawala. Natutunaw yung sakit karamdaman. Kaya lagi mo sasabihin every day, thank you Lord that I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am forever blessed. I am established by your righteousness. Thank you Lord for I am righteous in your sight. Amen? Amen? Wala na sa atin yung sin consciousness. Thank you Lord for your forgiveness kapag tayo nakagawa ng pagkakamali. Kasi as long na nandito na tayo sa katawang ito, as long na nandito tayo sa katawang ito, nagkakamali pa rin tayo. Amen? Makinig lahat. Ang church natin, Vilmar, si Tahed, yung mga tumatay dito. Ang church natin, ang pinipreach natin, walang iba kundi si Jesus. Tandaan lang, bakit yung kwento lang ni Jesus lagi mong pinipreach? Hindi mo kinikwento yung mga bagay na dapat maging ugali namin, magiging gawin namin. Hindi na natin gagawin yun. Amen? Ang ipipreach lang natin, yung tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Dahil kapag kayo ay nakikita nyo lagi si Jesus, matulad kayo ni Pedro na naglalakad sa tubig.
Mararanasan niyo yung mga himala. Mararanasan na wala na mag-utos sa inyo kasi ang Holy Spirit na sa inyo niya. Tuturuan niya kayong gumawa ng mabuti. Pero kapag tinuturo namin sa inyo ang mensahe every Sunday na puro gawin niyo ito, may failure dyan. Kasi yung flesh natin ay dumaan na sa tinatawag na dead na yan. Wala nang pag-asa ang flesh. Kaya tingnan mo, ang ating laman laging may pagkakamali. Amen? Kaya kapag si Jesus ang lagi nyo napakinggan, kaya Genesis to Revelation, lagi natin ipinapakita who is Jesus. Si Jesus ang susi to become born again. Yun ay napakaganda. Kasi doon nyo mararanasan ang mga milagro sa buhay. Kung kayo yung mga negosyante, kung kayo yung mga may sakit, lagi nyo tingnan si Jesus. Kasi Jesus lang ang kailangan mo. Si Jesus lang ang kagalingan mo. Si Jesus lang ang kasaganaan mo. Si Jesus lang. Wala nang iba. Only Jesus. Only the finished work. Kasi nga, finish na nga. Tapos na lahat. Amen ba? Amen. Hallelujah. This righteousness and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan mo. Wala kang pangangailangan na hindi idadagdag sa'yo. Kapag hindi mo inunguna ang karya ng Diyos, pag hindi mo pinaniwalaan na ikaw ay righteous. Lagi mo sabihin righteous kung ikaw ay nagkakamali. I am righteous. Thank you, Lord, I am righteous. Thank you, Lord, I am forgiven. Lagi mo lang kung nagkamali ka, salamat, Lord, ako yung taong pinatawad mo na. Lahat tayong mga believers, ang buhay natin ay forgiven na. Amen. Amen? Amen. Forgiven na tayo. Sabi mo, I am forgiven. I am forgiven. I am righteous. I am righteous. Hallelujah. Kaya all these things, amen, pera. Sabihin mo, Lord, wala akong booking. Dumarating yung booking. Amen. Lord, walang order. Lord, dumarating yung order. Amen. 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 Kung wala, sabihin mo kay Lord, Lord, nanghihina ako. Nakaramdam ako ng lungkot. Sabi ko, wala kang malungkot. Kasama-sama kita eh. Ang Panginoon ay, tuloy natin. Napakaganda ng message na ito. Sa lahat ng mga viewers, ini-encourage ko po kayo, huwag po kayong malungkot kung kayo may naramdaman. Kung kayo walang pera. Lagi kayong masaya. Kasi kapag nakaramdam ka ng walang-wala ka, para napakasarap tumawag sa Panginoon. Maramdaman mo yung yakap ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng mga viewers natin. Ang sabi niya, be like a child, Winter. Maging katulad daw tayo ng bata para pumasok sa karya ng Diyos. Example lang po niya yung bata. Kasi when Jesus saw he was greatly displeased and said to them, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Kapag mayroon tayong karakter na parang bata, ay nandun tayo sa karya ng Diyos. For ang karya ng Diyos ay tulad ng isang bata. Amen? Ang bata, Mama, Papa. Wala siyang alam na parang nagmamarunong siya, di ba? Ang buhay natin, mag-i-enjoy lang tayo na parang bata. Amen? Kung naman parang batang isip, kung tayo matanda na. Iba yung batang isip at batang pakiramdam. Na hindi tayo parang alam na natin lahat. Blessed na ako, kaya hindi ko na gagawin yung ganito. Kasi pinagpala naman ng Panginoon. Iba rin yung mga minor na bagay na dapat natin gawin na parang bata. Kasi ang kalaban natin sa mundo nito, yung parang madami ka nang alam sa Bible, self-righteous. Yung mga parisiyo, yung sa loob ng kanilang kapilya, sila yung mga nagpapa-implement na dapat ganito. Nakatingin lagi sa mga pagkakamali ng mga tao na roon sa loob. Minsan nagmamaritis pa sila. Ay, ganyan. Nakita ko yan. May kasama ganito yan. Dahil nagre-report doon sa pinaka-ano ng templo. Yun yung tinatawag na self-righteous Pharisees. Yung mga taong laging sin-conscious at saka self-righteous na lagi nagbabantay ng mga kasalanan ng mga taong sumasamba, kapag dumating mga pagsubok, hindi nila naranasan ang mga himala. Mas madaling makaranas ng mga himala yung mga taong makasalanan kaysa mga taong sobrang nagmamarunong na maraming alam patungkol sa Scripture. Tandaan po natin yan. Amen? Lagi tayong parang bata. Kung mayroon mga kapahayagan na napakarami, praise God, thank you Lord sa kapahayagan. Amen? Huwag natin ipagmamataas yung revelation na hihigitan natin yung mga ibang mga
mananampalataya dahil mas marami kang alam. Low profile lang. Hayaan mo si Lord ang magdadala sa'yo doon. Kung sino mang tao na ngailangan ng mensahe na ikaw ang gagamitin. Amen? Isa lang pong example yung mga bata. Okay, tuloy natin. Assuredly I say to you, whosoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter into it. Tuloy natin. Mark 1:15, and saying that time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Amen? Believe in the gospel. Sa ating panahon, under the grace dispensation, hindi na tayo makangaral na magsisi na kayo. Repent, talikuran niyo yung mga kasalanan. Hindi na natin ginagamit yung word na repentance. Repent. Bakit? Kasi ang dala-dala na natin, maniwala kayo kay Jesus. Sa inyong mga kawatan, sa inyong mga homosexual, sa inyong mga kasalanan, mga scammer, maniwala kayo kay Jesus. Patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Huwag na natin gamitin yung repentance. Kasi yung repentance na yun, magsisi kayo parang si Jonah, parang si John the Baptist. Repent, repent, repent. Si Jonah, repent, repent, repent. Old covenant ng repentance. Pero sa grace, si Jesus lagi ang ating pinupron na paniwalaan. Paniwalaan mo si Jesus, matutulungan ka niya. Amen? Amen ba? Kaya believe in the gospel. Turuan natin mga taong believe in the gospel. Okay. The kingdom of God is within you. Okay, basahin natin yung talata na ito. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Ang kaharian daw ng Diyos ay hindi nanggagaling sa pagiging pag-observe. Okay, tuloy natin. Nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Ano ibig sabihin yan? Ang kaharian ng Diyos sa atin ay nasa atin. Amen? Wala siya sa labas. Amen? May mga grupo tulad nila Miles Monroe, pinapangaral ang kingdom of God, parang pinapalawak nila ang kingdom of God sa pamagitan nilang grupo. Amen? May mga nangangaral ng kingdom of God, ang message nila, ayaw nilang grace. Gusto nila kingdom lang, ang eagle mentality, dahil kingdom of God, eagle mentality, higit, makapangyarihan. Ito ang ating stand. Kingdom mentality or grace preaching ay isa. We cannot separate the kingdom preaching and the grace believing. Dahil isa lang yan. Amen, yung ibang grupo, para lang makilala sila, lagi sila nagkaroon ng conference about kingdom of God. Sa atin, marinig natin, karoon tayo ng conference, grace. Bakit grace ginagamit natin? Then, grace is Jesus. Eh, huwag kayo magtataka namin yung grace. Makakala nila, pinapalawak natin yung grace. Ang grace na yun si Jesus. Grace and truth, isang salita. Ang isipin niya, grace and truth is Jesus. Amen? Sa John 1:17. Amen ba? Amen. Kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos nandiyan na sa puso ng mga naniniwala sa Kanya. Amen. Amen? Ang kaharian ng Diyos nandiyan na. Kaya nung siya ay gustong pulihin na Herodes, dahil parang pakiramdam na Herodes, magiging kontra ito sa Roman Empire doon sa lugar ng Jerusalem. Kasi Jesus mag-establish ng kanyang kingdom doon sa lugar ng Israel. Hindi nila alam, ang in-establish ni Jesus, yung kingdom of Jesus within the hearts of the people. Amen? Within the spirit of the people. Kaya, a man be born again, yun po ang pinapangaral natin about Jesus. Amen? That is the kingdom of God. That is the kingdom of God na ang kanilang spirit, maborn again sila. Amen? Magkakaroon silang napakagandang tuloy natin. The kingdom of God is not a water of eating and drinking. Ang kaharian daw ng Diyos, hindi ito yung kakain tayo, iinom tayo. Ay ano ito? For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Okay.
Kapag ang kaharian ng Diyos, alam natin, nandiyan na sa atin, tandaan po natin yung righteousness ulit. Amen? Establish tayo sa righteousness ni Jesus. Pangalawa, establish tayo sa kapayapaan ni Jesus. When we have Jesus, imposible na sinasabi mong naniniwala ka kay Jesus, pero lagi kang walang pag-asa. Ang mga salita mo parang wala sa Biblia. Tandaan nyo, ang mga sinasabi natin lagi ay sa Biblia. Amen? Pag walang pangangailangan, sister, sasabihin mo sa mister, tayo natin ang tulong ng Panginoon, ang supply ng Panginoon. Hindi yung mga tao sa mundo na nang dahil may problema, nag-away-away, walang pera, mainit ang ulo. Aburido. Pag walang nakikita, tayo na sa Panginoon, wala nang init ng ulo. Amen? Lagi na tayong masaya. Tingnan niyo po, kapayapaan. May problema, lagi tayong mapayapa. Natutulog na. Mga tao kasi, pag sobrang stress, hindi nakatulog, magdamag, nag-iisip. Amen? Tayo, mapayapa, at mayroon tayo laging masaya in the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Pastor, kaya mong kumanta kahit may problema? Amen. Kahit paglingli, may problema, mapunta kasi, sumabay ka sa kanta. Yun ang purpose. Kaya mo bang kumanta kung may mga problema? Amen ba? Yun yung sign. Ito po. Romans 14:17 sa mga viewers. Ito yung sign kapag ikaw ay sumama doon sa isang negosyo. Kapag ang negosyo napakaganda, naalok sa'yo, tapos ay payapa ka at masaya ka. Yun isang sign na yun ang negosyong pinapanalangin mo. Pangalawa, pagdating sa church, ang dami mo ng church pinupuntahan. Paano mo nalaman na doon ka itinatanim ni Lord sa church na yan? Pag masaya ka. Amen? Pag tuwang-tuwa ka, pag masaya ka. Kaya pag hindi ka na masaya sa church, pwede ka na magtanong, Lord, saan mo ako dadalhin? Hindi na ako masaya dito. Amen? Kasi ang Diyos nilalagay ka sa isang lugar na kung saan ka masaya. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kung saan ka masaya, suportahan ka. Sabi sa Bisaya. Amen ba? Amen. Kaya maraming mga Kristiyano na naroon sa church. Kasi minsan may mga motibo sila roon. Lalo na sa mga malalaking church. Nakakunik sila sa mga negosyanteng mayayaman. Nakakala nila, yayaman din sila. Pero hindi yan ang motivation ng mga tunay na mga believer. Ang motivation natin, diyan ba tayo itinanim ni Lord? Dahil kapag tinatanim tayo, matulad tayo sa isang buto ng mustasa, na kapag itinatanim, mamumunga tayo ng mamumunga. Anong pamumunga? Mamumunga ka ng maraming kaluluwa. Ang dami mong kaluluwa na nadadala dahil natuto ka doon, lumago ka. Natulad ka doon sa John chapter 15. Amen? Na I am the vine and you are the branches. Amen? Amen. Ang Diyos siyang sanga. Vine, puno, tayo mga sanga. Amen? Amen ba? Sabi mo ako ang mga sanga. Ako tayo mamumunga. Amen? Tayo mamumunga ng maraming kaluluwa. Amen. Dito po ako magwawakas. You and me who believe. Ikaw at ako naniniwala. Ano pong mangyayari? For if by one man's offense death reigned through the one. Tingnan niyo po yan. For if the one man's offense death reigned. Naghari-harian ang kamatayan dahil sa kasalanan ng isang tao. Much more, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Sino po yan? Tayo yan. Amen? Ang sabi niya riyan, those who receive the abundance of grace, tayo po ang tumatanggap ng mapagpala, overflow na biyaya. Ulitin ko, what is grace? Hindi ka karapat-dapat, ginawa kang karapat-dapat. Makasalanan ka, pinatawad ka. Mahirap ka, pinagpala ka. Amen? Hindi ka karapat-dapat, ginawa kang karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya, and the gift of righteousness, hindi ka dapat gawing righteous kasi ang ugali mo, ganito-ganito. Pero nang dahil sa ginawang biyaya ng Panginoon, giging righteous ka, will reign in life. What do you mean by reign in life? Viewers, mga nanonood, mga pastors, mga believers, reigning in life
is a word ng Greek word. Ang anong Greek word ng reign is basilio. Comes from the word basilica. Magre-reign in life ka through Jesus Christ as King. As King. Para nagiging hari ka, pwede ka magdeklara. I declare blessing, prosperity, abundance in this place. Amen? Kaya sabi ko, kung ikaw ay ginawa niyang king na magre-reign, mayroon bang hari? Mambing. Mayroon bang hari na walang pera? Wala. Ibig sabihin, prosperity will follow. Pero, prosperity is not the gospel. Message ni Pastor Nestor yan. Palinaw ha? Araw na ito. Prosperity is not the gospel. Jesus is the true gospel. Amen. Amen? Prosperity is the result of the gospel. Kasi hindi ka naman pwedeng magre-resulta ng mahirap ka pa lang na naniniwala ka sa gospel. Papayag ba kayo? Amen? Anong mangyayari kung hindi ka magpaging prosperous? Poverty. Ano ba ang poverty? Galing din sa demonyo yan. Walang anak ng Diyos na naghihirap, sabi ni Haring David pa lang. Ay, sabi ni Haring David, ako ay naging bata, naging matanda. Pero I have never seen a righteous being who was forsaken by God. Kaya yung magiging anak natin, mga apo natin, sila yung mayayaman, higit pa sa atin. Amen. Kaya sinasabi ko, ang mga apo ko ang liliit, pero ang yayaman na nila. Amen? Bakit? Sila ay bunga ng pananampalataya ng lolo. Yung lolo, yung anak, nanampalataya, yung apo, nanampalataya. At walang anak ng Diyos na mahirap. Kaya kung sino man nagtuturo sa inyo ng poverty mentality, huwag po nating paniwalaan. Kasi ang Diyos natin, kung ano yung pinanampalataya na natin mangyayari, all things. Amen. Siyempre sa negosyo, gusto mo umunlad, sumagana. Amen. Paano kung wala kang negosyo? Mag-pray ka, humingi ka ng negosyo. Lord, bigyan mo naman ako ng negosyo. Gusto kong makatulong. Yan, yung sinasabi dyan, maraming ibon ang nananahan doon, naninirahan doon sa puno na yun na maliit lang. Mustard seed. Tayo yun. Amen. Naniniwala tayo sa kingdom of God, naniniwala tayo sa kingdom of heaven. Maliit lang tayo ngayon. Pero darating araw, brother, malaki tayo, lalaki tayo. Maraming taong madadala natin papunta sa langit kasi hindi tayo nagmamahal sa pera. Amen? Mayroon tayong pera, ginamit natin para sila maligtas. Kasi maraming tao, hinahangad nila pera sa ministry. Huwag natin ipangaral ang gospel of Christ para magpayaman. Kaya tingnan sa ating Facebook, wala tayong Gcash dyan. Amen, hayaan natin si Lord ang magbigay. Kasi parang may Gcash, parang hindi naman ako against yan. Pero bakit nakalagay Gcash? Parang nanghihingi tayo doon sa mga taong nanonood sa atin. Hindi natin pinapangaral ang gospel na may bayad. Amen, pero kung kayo naman ay magbibigay doon sa mayroong mga Gcash, hindi naman masamang magbigay. Amen? Amen? Kasi sabi lang, magbigay kayo para pagpapalawak ng gospel. O naman, pwede ka lang papalawakan ng gospel kahit hindi ka nang hihingi ng Gcash. Pero sorry doon sa mga nanghihingi na nagbibigay ka lang Gcash. Kasi hindi ako naniniwala na kailangan ko ipakita yung Gcash ko para lang ako magkaroon ng supporter. Kasi paano na lang yung mga hindi magaling mag-preach? Kayo mga magaling na preacher, pwede kayong bigyan kasi magaling kayo. May abilidad kayong magaling, paano naman kami? Pero naniniwala kami sa Diyos, kami umaasa. Amen? Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa atin kung paano tayo makaranas ng supernatural blessing. Amen ba? Amen. Ulitin ko, the blessing na ipaparanas natin sa loob ng karya ng Diyos para rin sa mga tao, para sila rin ay makapasok sa karya ng Diyos. Wala na tayong iba. Kasi sabi ng Biblia, what does a prophet? A man, if he gained the whole world. Amen? Nakita ko nga po yung ginto-ginto, dami. Putol-putol na ginto. Ano mo yung ginto? Material lang pala yan. Ang mahalaga dyan, yung value.
ng ginto. Amen po ba? Pero value, ibenta mo, gamitin mo. Pero yung ginto, iiwanan mo yan pag punta na sa langit. Dahil sa langit, ang kalye doon, ginto. Bahay mo ginto, sabi sa Bible. At alam ko, totoo naman yan. Na ang punto ko po, our main dream and desire na makawin tayo ng kaluluwa. Amen. Amen? Sabi ng Proverbs, he that winneth soul is wise. Yung mga nagdadala ng kaluluwa para sa Panginoon, sila yung mga majay, sila yung mga marurunong. Amen? Maraming magagaling na preacher, kinukontra nila yung malalaking church. Pero ang church na maliliit, bakit mo kukontrahin ang malalaking church sa pangaral mo? Naroon ang kaluluwa na ligtas, matuwa ka. Ang isang church na napakalaki, maraming punta sa langit. Bakit mo kukontrahin? Amen ba? Kaya sa atin, church friendly tayo. Huwag tayo ng salita sa mga pastor, huwag tayo maganda ng salita sa mga churches. Lahat ng mga churches na si Jesus ang Panginoon, sila ay katawan din ng Panginoon, katulad natin. Amen. Amen ba? Palakpakan natin si Jesus. Okay. Dito na po ako magtatapos. Sa lahat ng mga nanonood, word of encouragement lang naman sa atin yung message na ito. Na mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, pinagaling na niya tayo sa sakit karamdaman, kahit sabi mo mayroon ka pang naramdaman. For example, ito, namamaga itong kamay ko. Pinapanalangin ko in the name of Jesus, be healed. Isang linggo, lumiit. Sunod na linggo, nandyan pa rin. Ibig sabihin, kahit na nandyan pa rin ang naramdaman mo, magaling ka na. Pero wala kang sinasabi na, nandito pa eh. Tuloy-tuloy mo lang na salamat, Panginoon, ako'y magaling na. Habang tuloy-tuloy ka na papasalamat, 3 weeks, 4 weeks, wala na yan. Ganon din sa mga may sakit ng cancer, sa mga may diabetes, lagi mo lang pasalamatan ang Diyos sa mga latay ng Panginoong Hesus. Ikaw ay magaling na. Magaling ka na, hindi ka pagagalingin. Dahil sabi niya, by His wounds, 2,000 years ago, we are healed. We were healed. Amen? We are blessed. Kaya marami rin ginawa nilang controversy yung word na blessed. Ang blessed daw, pag nagsasabi tayo ng blessed, pera. Pag nagsalita ka ng bless the Lord of my soul, paano ka sasabihin mo bless the Lord of my soul? Pera. Ang blessing, malawak yan. It complies material and spiritual. Amen? Material and spiritual. Kaya bless the Lord. Hindi ibig sabihin yung blessing, it's all about money. Pag sinabi, God bless you, God bless all of you, hindi yan about money. Kaya sabi nila, pera-pera daw ang blessing. Hindi. Malawak yung salitang blessing. Amen? Kaya sa oras ito, ako po'y manalangin sa lahat ng mga viewers, kung kayo may mga sakit karamdaman, at sa lahat, yumuko po tayo lahat. Kung kayo ay ngayon lang nakapakinig ng ganitong pangangaral, guys, kung ipanalangin kayo, at sumunod sa panalangin ito, Panginoong Hesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, mga kasalanan na minana pa kay Adan. Salamat sa kapatawaran, salamat sa buhay na walang hanggan, salamat sa kapanganakan na muli. Ako'y naniniwala sa iyo na namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ako'y tubusin sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ngayon naman, ipanalangin ko po lahat ng mga may sakit. Tingnan naman ito nakapokus. In the name of Jesus, sa lahat ng mga may sakit karamdaman, anumang uri ng sakit karamdaman, sa oras ito, ako po'y manalangin para sa iyong kagalingan. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, sa oras nito, tinataas ko lahat ng mga may sakit, mga nariyan sa hospital ng Metro Manila, Quezon City. Lord, maaari sila ay nanonood sa programang ito. Abutin mo silang lahat.
Lord, lalong-lalo na ang doktor na si Doc Ong na mayroong cancer, Lord, mayroong bukol. Padaluin mong himala at kagalingan sa kanyang buhay. Sa lahat na hindi namin nakilala, makikilala, padaluin mo ang himala at kagalingan, supernatural healing flow over all na may sakit karamdaman na nanonood sa programang ito. Kahit hindi namin nakikita, Panginoon, Lord, have mercy, Lord, upon their lives, upon their families, and even, Lord, supply financial support sa kanila, Panginoon. Supply mo ang kanilang financial ang pangailangan. Alisin mo ang mga problema na yan na gumugulo sa kanilang isipan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa mga himala, supernatural blessing na dumadaloy sa lahat ng naaabot ng mensahe ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Kaya God bless you all. In Jesus' name. Amen. Stop, Omar.